Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat ba. Eto na nga, dami na naman pong mga may init na issue. Nakaw! Grabe talaga ang Pilipinas ngayon, ano? Hindi ko kasi alam mo, kaya din naman ganire ang nangyayari kasi napakaraming sinungaling. Ang daming budol-budol ngayon kaya dapat talaga mag-iingat kayo, ha. Alam mo, sa totoo lang, ha. Ewan ko ba bakit tila dumadami ang scammer, budolera. Hindi natin talaga maintindihan, eh. Kaya dapat talaga kayo mag-aantabay sa mga magagaling at mga maayos na mga balita at mga social media personality kasi malilito talaga ho kayo kasi napakarami hong mga kalokohan na nangyayari ngayon sa bayan natin. At buti na lang din may social media, di ba? Kasi nga po, alam mo, kung walang social media, naku po, mandakin mo, nakasalalay ang impormasyon sa mga bayarang mainstream media. Oh? Gago! Tandaan naman natin, may mga personal interest ang mga mainstream media. Bakit? Yung mga boss nila, sangkot yan sa mga, yung kanilang mga boss, sangkot yan sa mga matitinding tax, Siyempre, para hindi madali sa mga tax sa fraud, alam mo na, yan? Siguradong kailangan sumipsip sa gobyerno. Di ba? Alam mo, yung ginawa nila alam mo, hindi ko maintindihan kung kung noona, kung bakit nila ginawa yung panggigipit sa SMNI. Di ba? Alam naman natin SMNI lang ang nagbigay ng platform kay Bongbong Marcos during the campaign. Alam natin yan. Yan lang ang talaga. Kita mo, yan nga lang ang siniputan niyang debate, di ba? Hindi nga debate. Naabutan pa ata siya ng question nung isa sa host. Kaya mo makikita mo talaga na bakit SMNI ang ginipit. Alam mo kung bakit? Sinampulan nila Sinampulan nila ang media. Sinasabi nila, eto, kaalyado namin ito, Kaalyado namin ito, and yet kaya naming gipitin, kaya namin suspindihin, kaya namin ng lahat. Kasi kahit kaalyado namin. So, siyempre, kung ikaw, mainstream media ka, matatakot ka na. Yeah? Ito ngang kaalyado nila, ginipit nila ng todo-todo. Paano pa kaya yung hindi kaalyado? So ngayon, alam mo na, mga tuta talaga ngayon. Mga pag nagsalita po ang mainstream media ngayon, talagang alam mo yung karakas na nangyayari. Eto, panoorin po natin ng ilang mga balita ngayong araw nito, pero umpisahan po muna natin dito sa mainit na mainit. Ewan ko ba? Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, ang gulo-gulo pa dyan sa dahig. Hindi ko talaga maintindihan. Ako, wala tayong kakampihan dito. Pero sana wag na lang natin guluhin. Wag na lang tayo makisawsaw. Kasi yung ibang mga vlogger pa kasi nakikisawsaw dyan . Alam mo, itong hindi naman natin masasabing banatan. Pero itong matinding issue patungkol kay Kaufman at saka kay Spokes Harry. Ako, feeling ko this is just a misunderstanding. Maybe iba lang kasi ang lengguwahe ni Harry Roque at iba rin yung lengguwahe ni Kaufman. Although they both speak in English, pero iba rin yung pag-deliver di ba? Kaya nga napaka-importante na na unawain natin na this is just a misunderstanding. Ang problema kasi, pumasok na naman yung ibang mga vlogger na pag may away, tuwang-tuwa. Wala akong tinutukoy na vlogger dito Basta kung sino man yung mga vlogger na nanggugulo pa, yung sino man mga vlogger na sumasawsaw pa, sana tigilan na. Di ba? I mean, ako kasi pinanood ko Panoorin muna natin tong news na maintindihan nyo ang sinasabi ko, ha? Panoorin natin.
Pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nanghimasok siya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kasunod yan ng pahayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon kay Kaufman, nakakagulo lang si Roque sa diskarte ng defense team laban sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo. Sinubukan kasi umano ni Roque na idemanda ang Dutch government para makalaya si Duterte. Bagay na tinawag ni Kaufman na isang crazy scheme na ikapapahamak ng buong defense team. Dagdag pa ni Kaufman, wala ni isa sa kanilang grupo ang may gusto kay Roque, kahit pa mismo ang dating Pangulo. Sagot naman ni Roque, hindi siya nakikialam. So nagtataka lang ako bakit ngayon parang akong sinisisi. Hindi naman siguro crazy kung yung mga may tunay na malasakit kay Tatay Digong, naglingkod sa kanya, nagmahal sa kanya, at kapwa Pilipino ay maghahanap ng iba pang mga remedyo. I really adhere to the highest ethical standards. Mga kapatid, Jig Manik. Alam mo, eto lang yan eh. So, dun sa mga sinabi ni Kaufman na kesyo nangihimasok, ayaw siya ng kampo ni Duterte, ako naintindihan ko na maaaring iba kasi, alam mo, sa art of communication, pag maraming dinadaanan, naiiba. Okay? Yun ang problema. Pag hindi talaga direktang narinig, yung bumubulong-bulong, yung sabi-sabi, yung ganun-ganun, malaking problema yan. Magkakaiba-iba ang istorya. Siguro, maaring iba ang dating kay Kaufman na tila nakikialam si Roque at si Roque naman hindi naman siya nakikialam. Pero sa tingin ko, dahil lang siguro sa madalas siya mag-media, madalas siya mag-vlog, nami-misunderstand siya. 'Di ba? Ano yun para bagang it's just a matter of misunderstanding. Tapos yung iba ginagawang content. Yun ang problema. Okay lang sana kung yung content nyo ganito. Alam mo yun, kesa na pag-awayin nyo yung dalawang tao, pwede nyo namang pagbatiin. Hindi ito nga yung paulit-ulit ko sinasabi, sumaside na naman tayo Sumaside na naman tayo, tapos aawayin natin si Kaufman. Ang problema, pag inaway mo si Kaufman, sino ba ang legal representante ni Pangulong Duterte? May choice ka ba? Wala. Ikaw ba namimili? Hindi. Si VP Sara Duterte ang sole authority pagdating sa pagpili ng mga lawyer. Ano? So, ibig sabihin, tatanga-tanga si VP Sara Duterte, hindi niya alam ang ginagawa ni Kaufman? Kasi ganun ang ginagawa ng ibang kampo Sinisiraan na naman si Kaufman. O kaya naman sisiraan mo si Roque. Diba? Sa ibang kampo naman, sisiraan si Roque. Sandali, yung mama, intense lang. Passionate lang. Passionate lang siya sa kanyang loyalty. Kaya siya nag-iisip ng mga paraan kung papaano ba ang pwedeng gawin. Ngayon, kung sa tingin ninyo mali, you can talk to that person at sabihin, Mr. Roque, what is, I think this is something will not help. Ang inang English yan. I mean, di ba, alam niyo yun, instead of paapuyin natin, gawa natin ng istorya, idikdik pa natin, si Roque, alam mo, ako kasi naintindihan ko si Roque. Minsan na rin nating nakasama, minsan na rin nating nakausap. Si Roque, talagang maganon lang siya. Alam naman natin, meron din siyang channel, may vlog din siya. So talagang may tendency maybe out of passion, nailalabas niya yung mga hindi dapat mailabas. Di ba? Alam mo, panoorin niyo yung ako pinapanood ko ngayon yung series ng The Chosen. Ay, ang ganda po. Although may mga theological issue yon sa ibang mga Bible scholar, pero alam mo, isang bagay ang napakaganda doon. Kasi nandun na ako sa portion na pinadala na ni Jesus yung kanyang mga apostles.
and yet wala pang masyadong mga alam yung apostles. Kaya medyo natakot yung mga apostles kung ano ba gagawin nila. Tapos ang lagi nilang sinasabi, hindi naman sila qualified, ganyan-ganyan, di ba? To be a rabbi o to be a teacher of the law, ganyan-ganyan, di ba? Tapos alam mo kung anong nakita ko doon? Yung patience ni Jesus doon sa kanyang mga apostles. Kasi talagang lalong-lalo na si Pedro, may part doon na nakakainis si Pedro doon eh. Si Simon eh. Di ba? Kasi kung ano ni hinihirit. And if you're going to look at the scripture, ganun eh. Si Pedro, yung mahilig bumida-bida, yung magdadaldal, magagaganyan. Pero anong ginawa ni Jesus? Sinuplak niya ba? Binanatan niya ba? Hindi. Inintindi niya at kanyang tinuruan. Di ba? I mean, hindi ko sinasabing kino-compare ko na si Simon parang si Roque ha. Pero ang punto ko dito, minsan kasi you just have to understand people. Di ba? Minsan, kailangan mo lang talagang alamin kung ano yung nangyari, ano ba yung kalalagayan ng tao, anong pinagdadaanan ng tao, bakit niya nasabi yan, bakit niya ginagawa yan. Kesa sa banatan mo na kagad publicly, birahin mo o magkampihan dahil nandun sa kabila yung loka-loka, nandito yung mga iba, di ba? Ay yung pala si Alpotera, Kesa na Rocky ka o Kaufman ka. Ang hilig natin sa ganyan, mga kababayan. So sana yung mga nakikinig sa aking Duterte supporter at mga banateros, wag na ho tayong manggulo pa. Hayaan natin sila. Problema yan ni Kaufman at problema yan ni Roque. Let them be, alam mo yun, kesa sa eto na naman tayo. We're dividing the followers na naman. Ang gulo-gulo na dyan eh. Alam mo, kaya tuloy ang sabi nung iba dyan, mula nung nagkaroon ng mga vlogger dyan, lalong gumulo. Hindi, alam mo hindi ko naniniwala doon. Alam mo kung bakit? Hindi per se vlogger, nasa tao talaga eh. Kung magulo ka talaga. Kasi nandiyan naman si Boss Dada, magulo ba? Nung dumating si Boss Dada, friendly ghost yan eh. Hindi, friendly monster yan eh. Di ba, ang bait-bait, ano naman niya, kasundo naman niya lahat. Kahit anong kampo, kasundo naman niya lahat. Hindi naman niya inaaway. Kahit may nakikita siyang mga pagkakamali, hindi naman niya pinupuna o mga mga pagkukulang. Hindi naman niya, alam mo, dalawang bagay lang yan eh. Ang salita, ang bibig, it's either you destroy or you build someone. Ganun lang yan. Yang bibig mo na yan, sabi nga ng scripture, napaka-powerful niyan. Napaka-powerful ng bibig. The words that you are using, napaka-powerful niyan. It's either you build a person or you destroy a person. Kaya use it well. Diba? Ngayon, saw na naman ng mga vlogger. Utang ina talaga I mean, hindi naman perfecto si Kaufman. For sure. Wala naman perfectong tao. Hindi rin perfecto si Roque. Pero pwede ba? Huwag nyo nang pag-awayin, pagbanggain yung dalawa. Pwede ba? Ako nakikiusap lang ako Kung mapapakayusapan kayo, kaya lang yung iba dyan, sintu-sintu talaga Kaya mag-iingat kayo. Tandaan nyo yan. Mag-iingat kayo sa taong may divisive spirit. Divisiveness sa puso. Mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Mga Jezebel. Mag-ingat kayo. Dito to, i-google ninyo yan. I-chat GPT nyo, Jezebel spirit. Mag-ingat kayo sa mga ganyan tao. Nagdi-divide na mga supporter. Mag-ingat po kayo. Akin, again, sana lang, magkausap na lang na maayos ito. I mean, there are old people, I mean, not old na masama I mean, matatanda na po sila. Matatanda na sila, hindi na nila kailangan, hawakan mo nga tenga. Ikaw nga, hawakan mo nga tits. Ay, hindi, tenga din. Hawakan mo nga itlog. Pitikin mo nga itlog. Pitikin mo nga. Hindi na kailangan ng ganyan. Ito yung mga profesional na tao. Abogado ito.
Ako, payo ko na lang ito. Siyempre si Kaufman, hindi naman po niya ako maintindihan. So I cannot, I cannot advise you as well as you do. Tsaka medyo masungit-sungit yan. Biro lang. Pero ako, payo ko na lang kay Roque, siguro mas maganda, wag na lang yung pag-usapan yan. Ako wag nyo na lang pag-usapan with other vloggers, wag nyo na lang, kasi lagi nyong tatanungin sa isip ninyo, sir, attorney, pag ginawa ko ba ito, makakatulong ba ito sa mga Duterte? Makakatulong ba ito kay Pangulong Duterte? Makakatulong po ba ito kay VP Sara Duterte? Kung hindi, then don't. Do it, di ba? Ganun lang po kasimple. If this vlog, interview, or status will not help the Duterte, then don't do it. Ganun lang. Kasi yan naman tayo lahat tayong mga Duterte supporter, that's what we want. Kaya nga kahit kayong mga nakikinig, kunwari, naisipan ninyong sumausaw sa gulo, tanong yung sarili nyo, makakatulong ba ito kay Pangulong Duterte? Makakatulong ba ito kay VP Sara Duterte? Pag ang sagot hindi, wag nyo nang gawin, wag nyo nang sausawan. Di ba? Pero kung sa tingin ninyo, wala kayong pakialam kung makakatulong o hindi, basta ako, supporter ako dito ng isang vlogger na ito, ibig sabihin lang nun, hindi talaga kayo supporter ng mga Duterte. Supporter kayo ng vloggers. Kaya nga, you have to check yourself, di ba? Check yourself, di ba? Kaninong supporter po ba kayo? Sa vlogger? O kay Pangulong Duterte? O sa mga Duterte? O baka naman sa mga jowa? Kaninong supporter po kayo? Hindi, ano na natin yan? Itanong na natin bilang Duterte supporter, na kanino ba ang suporta ninyo talaga? Nasa vlogger? O nasa jowa ni Pangulong Duterte? Di ba? O nasa mga Duterte lang? Kung nasa mga Duterte lang, hindi kayo kailangan pumanig sa kanumang awayan. Tama, mali? Sagutin nyo ako. Hindi, sige, sagutin nyo ako dyan sa baba. Kaninong supporter kayo? Dapat bigyan na natin ng pangalan sila. Hindi, kasi baka sabihin nyo, ikaw naman Banat Boy, sumasama ka naman sa mga yan. Bakit? Sabihin, supporter ka nila. Hindi. Alam mo, ito mga kababayan, ako po, sumasama ako, but it doesn't mean I agree with what they're saying. It just happened, kaya kong ihiwalay yung pagkatao dun sa kanilang paniniwala. Halimbawa, kay Joey. Alam nyo naman na si Joey push na push kay Amy. Ako, hindi. Totoo po, hindi po talaga. Hindi ako supporter ni Amy kahit pagbalik-balik ta rin ninyo mula simula hanggang dulo. Kayo nga nabudol pa Ako, hindi talaga. Diba? Pero, we can talk. We can eat together, dine together, but it doesn't mean pareho tayo. Diba? Ang hindi ko kayang samahan ay yung direkta kang sisiraan. Diba? Direkta kang sasabihan ng mga kasinungalingan, tapos babanatan ka in public using that lies. Hindi ko kaya yon. Kung nagsisinungaling ka pala at kung ano-ano sinasabi mo sa akin in public, bakit pa kita sasamahan? Pero kung dahil lang magkaiba tayo ng paniniwala sa mundong ito, abay, pambihira ho. Isipin mo na lang, kung ikaw, hindi mo sasamahan ng mga kakaibang paniniwala mo, ang dami yan. Pucha, ang dami. Kasi unique ka Unique ka as a person na meron ka talagang paniniwala na maaring iba sa paniniwala ng iba. So, mawawalan ka na ng kaibigan niya. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang